Basag na basag ang tunog ng kristal na baso sa sahig na marmol. Ang ingay na yon ang nagdulot ng nakakasakal na katahimikan sa buong ballroom ng hotel. Nakatayo si Susie Suarez sa gitna ng mga tao. Ang kanyang nakataas na buhok at hapit na itim na gown ay nagbibigay sa kanya ng awtoridad na tila isang reyna na naniningil ng hustisya. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Apollo Mendes na kasalukuyang nakatayo at gulat na gulat habang nabahira ng pulang alak ang kanyang puting vest. Sa gitna ng tensyon, malamig na binitawan ni Susie ang mga salitang nagpatahimik sa buong silid. Hindi ka karapat-dapat sa kaligayahang ito, lalo na't ang iyong mga kamay ang pumatay sa kapatid ko. Hindi umiwas si Apollo, hindi siya nagalit, hindi rin siya nagpaliwanag. Tinitigan lang niya si Susie, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang matinding sakit na siya lang ang nakakaalam. Sa loob ni Susie, naglalagablab ang puot, ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang kakaibang tibok ang naramdaman niya sa kanyang puso nang masalubong ang malungkot na tingin ni Apollo. Bakit hindi siya nagalit? Bakit wala man lang siyang depensa? Pilit na pumasok ang pangamba sa isipan ni Susie, ngunit agad niya itong itinaboy dahil sa alaala ng malamig na puntod ni Cecilia. Tumalikod siya at humakbang palayo. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila isang babala para sa parusang igagawad niya sa lalaking ito. Ngunit paglabas niya ng hotel, isang matipunong kamay ang humawak sa kanyang braso. Hindi para pigilan siya, kundi para iabot ang isang puting panyo. Kailangan mo ito para linisin ang alak sa iyong damit. Mahinang bulong ni Apollo. Ang kanyang boses ay malalim at tila may kakaibang hatak. Mabilis na binawi ni Susie ang kanyang kamay na parang napaso. Hindi siya lumingon, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang panyo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng gabi. Ang mukha ni Apollo ang tanging nakikita niya, hindi isang mamamatay tao, kundi isang lalaking tila kusang nagpapakulong sa loob ng kadiliman. Kinabukasan, habang hindi pa rin makabawi si Susie sa gulo ng nakaraang gabi, bigla siyang ipinatawag sa opisina ng direktor ng ospital. Napakabigat ng hangin sa loob ng silid. Yumuko ang matandang direktor at inilapag ang isang folder sa harap ni Susie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Susie, wala na tayong magagawa. Malapit na tayong ideklarang bangkarote. Kumunot ang noo ni Susie, matapang ang kanyang boses. Sabi ko sa inyo, kukuha tayo ng pondo mula sa foundation. Kaya natin ito. Huli na ang lahat. Putol ng direktor. Puno ng pagsuko ang kanyang boses. Binili na ng isang malaking kumpanya ang lahat ng share ng ospital at ang CEO ng kumpanyang iyon. Ang bago nating boss ay ang lalaking hiyang-hiya dahil sa ginawa mo kagabi. Natigilan si Susie. Ang kontrata sa mesa ay may nakalagay na pangalang Apollo Mendes. Pirmadong pirma sa matapang na tinta na tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Simula ngayong araw sa loob ng ospital na ito na kanyang itinuring na tahanan, hindi na siya ang malayang si Dr. Suarez. Opisyal na siyang naging empleyado, naging assistant, at ang pangunahing target ng lalaking sumumpa siyang wawasakin. Nanginginig pa rin ang mga kamay ng aking sekretarya habang inilalapag niya ang mga dokumento sa aking lamesa. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng mga empleyado sa labas ng aking opisina. Alam ko ang tsismis. Alam nilang ang bago nilang boss ay ang lalaking ginawang katawa-tawa ng isang babaeng doktor sa gitna ng isang party kagabi. Tiningnan ko ang bintana. Ang tanawin ng Manila ay tila malabo dahil sa aking pagod. Sir, darating na po si Dr. Suarez. Mahinang sabi ng sekretarya ko. Tumango lang ako. Hinayaan ko silang mag-usap sa labas. Narinig ko ang mahinang pagkatok bago bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Susie. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Galit na galit habang nakatingin sa akin. Ano ang plano mo, Apollo? Tanong niya ng direkta, walang paggalang.
Walang kaba. Gusto mo bang maghiganti? Gusto mo bang palayasin ako sa ospital na ito? Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Mas maganda siya kapag galit pero mas masakit makita ang puot sa kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, Susie. Sagot ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Sigaw niya. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginawa mo kay Cecilia. Huwag mong isiping mabibili mo ang katahimikan ko dahil lang sa pagbili mo sa ospital na ito. Ramdam ko ang hapdi sa aking dibdib. Kung alam lang niya ang totoo. Kung alam lang niya kung gaano karaming gabi ang ginugol ko para protektahan ang pangalan ni Cecilia sa harap ng mga taong gusto siyang siraan. Gusto kong manatili ka sa trabaho mo, sabi ko, habang inilalabas ang isang folder mula sa drawer. Pero may kondisyon. Tinitigan niya ang papel na inabot ko. Magiging personal medical assistant kita sa aming susunod na charity project sa malalayong probinsya. Magtatrabaho ka para sa akin ng direkta. Kung tatanggihan mo, ang board of directors ang magdedesisyon sa posisyon mo rito. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na gagamitin ko ang aking kapangyarihan sa ganitong paraan. 1 linggo, Susie. Dagdag ko. 1 linggo sa labas ng syudad. Kapag natapos ang proyektong ito, babalik ka sa trabaho mo nang walang aberya. Pero hanggat hindi pa tayo tapos, ako ang masusunod. Umiwas siya ng tingin. Nanginginig ang kanyang panga. Alam kong gustong-gusto niya akong sampalin, pero kailangan niya ang ospital na ito. Fine, sagot niya nang may halong puot. Pero huwag kang umasang magiging madali ang buhay mo kasama ako, Apollo Mends. Paglabas niya ng pinto, napabuntong hininga ako, umupo ako, at kinuha ang maliit na picture frame sa ilalim ng aking mga file. Litrato ito ni Cecilia. Sana tama ang ginagawa ko. Bulong ko sa hangin. Sana mapatawad niya ako bago pa mahuli ang lahat. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula sa isang unknown number. Huwag kang kampante, Apollo. Susie is on my side now. Malapit ka nang mawalan ng lahat. Tinitigan ko ang screen. Si Leandro. Alam kong magsisimula na ang totoong laro. At sa pagkakataong ito, hindi ko lang kailangang protektahan si Susie mula sa sarili niyang galit. Kailangan ko siyang iligtas mula sa taong unti-unting sumisira sa aming dalawa. 5 oras na kaming nakakulong sa loob ng sasakyan at tanging ang ugong lang ng makina ang naririnig ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong saktan ang lalaking katabi ko na parang walang pakialam habang nagmamaneho. Bakit kailangan niyang gawin ito? Bakit kailangan niya pang magpanggap na may malasakit sa mga mahihirap sa malalayong probinsya gayong alam ko naman ang itim ng kanyang budhi? Sumilip ako sa labas ng bintana. Napakalakas ng ulan at halos zero visibility na ang kalsada sa paanan ng bundok. Bakit ka tumigil? Tanong ko nang biglang huminto ang sasakyan. Hindi naligtas, Susie. Masyadong malakas ang agos ng tubig sa unahan. Seryosong sagot ni Apollo. Hindi ko siya sinagot. Inirapan ko lang siya at pilit na kinalimutan ang presensya niya. Pero hindi nagtagal. Isang nakapangingilabot na nadagundong ang yumanig sa buong paligid. Landslide! Susie, dumiin ka! Sigaw ni Apollo. Naramdaman ko ang malakas na pagpalo ng lupa at bato sa gilid ng aming sasakyan. Akala ko yun na ang katapusan ko. Pero nang huminto ang lahat, narinig ko ang mga sigaw ng mga tao mula sa maliit na health center sa hindi kalayuan. Tumakbo kami ni Apollo patungo sa gumuhong gusali. Maraming sugatan. May isang bata na halos hindi na humihinga dahil sa tama ng kahoy sa kanyang dibdib. Kailangang operahan ang batang ito ngayon din. Kung hindi, mamatay siya bago pa dumating ang rescue. Sabi ko habang tinitingnan ang malubhang kalagayan ng pasyente. Walang kuryente, walang sapat na gamit. Isang dambuhalang lamesa lang sa gitna ng tumutulong bubong ang nagsilbi naming operating table. Gawin mo na, Susie.
Ako ang bahala sa ilaw. Utos ni Apollo. Kinuha niya ang 2 flashlight at itinutok sa sugat ng bata. Habang maingat kong hinihiwa ang balat, narinig ko ang muling pagngit-ngit ng kisame ng lumang health center. Isang malaking piraso ng yero at semento ang biglang bumigay mula sa itaas, diretso sa kinaroroonan ko. Napapikit ako at naghintay ng sakit pero wala akong naramdaman. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Apollo. Nakatayo siya sa likod ko. Ang kanyang mga balikat ang sumangga sa bumagsak na mabigat na yero para hindi ako matamaan. Huwag kang hihinto, Suzy, madiing sabi niya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses. Ituloy mo ang pag-oopera. Huwag mo akong intindihin. Nakita ko ang dugo na unti-unting umaagos mula sa kanyang braso at pumapatak sa sahig. Ang talim ng yero ay bumaon sa kanyang laman, pero hindi siya gumalaw. Nanatili siyang matatag na parang isang haligi para lang hindi maantala ang ginagawa ko. Sa loob ng 30 minuto, nagpatuloy ako sa gitna ng takot at paghanga. Hanggang sa wakas, naging stable na ang tibok ng puso ng bata. Nang makuha ng ibang mga tao ang pasyente, doon lang binitawan ni Apollo ang mabigat na yero. Napaluhod siya sa sahig, hingal na hingal at puno ng sugat ang likod at braso. Dali-dali ko siyang nilapitan. Kinuha ko ang medical kit at sinimulang linisin ang kanyang mga sugat sa ilalim ng malamig na gabi. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Maari kang mamatay o maparalisa sa ginawa mo. Tumingin siya sa akin. Wala ang malamig na CEO na nakilala ko. Ang nakita ko ay ang pagod na lalaking tila pasan ang buong mundo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo, Suzy, kahit kailan. Mahina niyang sagot. Natahimik ako. Habang dahan-dahan kong ibinabalot ang benda sa kanyang braso, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Bigla siyang gumalaw at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na puno pa rin ng tuyong dugo ay dahan-dahang humaplos sa aking pisngi. Suzy, bulong niya. Ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ko ay puno ng pait at matinding pangungulila. Tumitig ako sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at puot na itinanim ko sa aking puso sa loob ng maraming taon ay tila biglang nayanig. Sino ka ba talaga, Apollo? Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito? Hahawakan ko na sana ang kanyang kamay nang biglang may tumawag sa pangalan ko mula sa labas. Dr. Suarez, narito na ang rescue. Mabilis na iniwas ni Apollo ang kanyang tingin at binawi ang kanyang kamay. Natila ba natakot siya sa sarili niyang ipinakita? Mula nang bumalik kami sa Maynila, hindi na ako patahimikin ang sarili kong isipan. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naaalala ko ang dugong umagos sa braso ni Apollo habang pinoprotektahan niya ako. Naaalala ko ang init ng kanyang haplos at ang lungkot sa kanyang boses. Ngunit bawat sandali ng paglambot ng aking puso ay agad na dinudurog ng puot sa tuwing maaalala ko ang malamig na bangkay ni Cecilia. Suzy, tignan mo ito, sabi ni Leandro habang inilalapag ang isang makapal na envelope sa harap ko sa gitna ng aming hapunan. Nasa isang mamahaling restaurant kami pero parang lason ang bawat pagkaing isinusubo ko. Ano ito? Tanong ko. Ito ang ebidensya na ang kumpanya ni Apollo ang nag-supply ng mahihinang materyales sa gusaling gumuho sa probinsya. Seryosong sagot ni Leandro. Kinitil niya ang buhay ng kapatid mo at ngayon, handa siyang pumatay ng iba pang tao para lang makatipid sa negosyo. Ganyan katuso ang lalaking kinahuhumalingan mo. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi ako nahuhumaling sa kanya, Leandro. Mabuti naman. Ngumiti siya ng mapait. Dahil kung gusto mo talagang mabulok siya sa kulungan, kailangan mo itong gawin. Narito ang password ng kanyang private server. Isaksak mo lang ang USB na ito sa kanyang laptop sa opisina at kuhanin mo ang lahat ng files
tungkol sa Project X. Tinitigan ko ang maliit na USB sa mesa, parang isang patalim na handang sumaksak sa likod ng taong nagligtas sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang litrato ni Cecilia sa aking bedside table. Patawarin mo ako, Cecilia. Bulong ko habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Muntik na akong malinlang ng kanyang mga mata, pero hindi ko hahayaang makatakas siya sa hustisya. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong gusali ng Men's Corporation. Gamit ang aking access card bilang assistant, dahan-dahan akong pumasok sa loob ng opisina ni Apollo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Dug-dug, dug-dug. Amoy na amoy ko ang pamilyar na pabango ni Apollo sa loob ng silid, amoy ng pino at ulan. Sandali akong napatigil. Naalala ko ang kanyang mga bisig na bumalot sa akin noong landslide. Huwag kang magpadala sa emosyon, Susie. Pagpapaalala ko sa aking sarili. Mabilis kong binuksan ang kanyang laptop. Nanginginig ang aking mga daliri habang itinitipa ang password na ibinigay ni Leandro. Access granted. Isinaksak ko ang USB. Nakita ko ang progress bar sa screen. 10%, 30%, 60%. Bawat segundong dumadaan ay parang isang taon sa bigat. Pakiramdam ko ay isa akong traidor. Pero para sa akin, ito lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan ang kapatid ko. 70%, 100%, 100%. Transfer complete. Hihilahin ko na sana ang USB nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng opisina. Nasilaw ako sa biglang liwanag. Napaharap ako sa pinto at doon, nakatayo si Apollo. Hindi siya galit, hindi siya sumisigaw. Nakatayo lang siya roon. Suot pa rin ang kanyang polo na may bahid ng dugo mula sa nakaraang aksidente. At nakatingin sa akin nang may matinding pagkadismaya. Ibinigay ko sa iyo ang susi ng opisina ko dahil nagtiwala ako sa iyo, Susie. Mahina ang kanyang boses, pero bawat salita ay parang isang sampal sa aking muka. Nagtitiwala? Tumawa ako ng mapait, kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Paano mo nasasabi ang salitang tiwala pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa pamilya ko? Hindi siya sumagot. Humakbang siya palapit sa akin. Dahan-dahan, hanggang sa magkatapat na kami. Hinawakan niya ang laptop at tiningnan ang USB na nakasaksak pa rin doon. Pagkatapos, tumingin siya uli sa akin at nakita ko ang isang butil ng luha na namuo sa sulok ng kanyang mata. Kung ito ang kailangan mo para mapatawad mo ako, sige, kunin mo. Sabi niya habang dahan-dahang hinuhugot ang USB at inilalagay ito sa aking palad. Pero tandaan mo ito, Susie, hindi lahat ng nakikita mo ay katotohanan. At kapag nalaman mo ang lahat, sana ay huwag kang masyadong masaktan. Mabilis akong lumabas ng opisina, dala ang USB na tila ba isang mainit na uling sa aking kamay. Pagdating ko sa parking lot, agad kong tinawagan si Leandro. Nakuha ko na ang files, ipapasa ko na sa'yo. Ngunit habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa side mirror ang anino ni Apollo na nakatayo sa bintana ng kanyang opisina. Pinapanood ang aking pag-alis. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na matuwa, pakiramdam ko ay winasak ko ang huling pagkakataon na maging masaya ang puso ko. Narinig ko ang bawat flash ng camera na tila ba mga bala na tumatama sa aking pagkatao. Sa loob ng boardroom ng Men's Corporation, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga miyembro ng biniboard. Ang ilan ay may galit, ang ilan ay may panghihinayang, ngunit karamihan ay may pandidiri. Apollo, wala kaming magagawa. Ang data na lumabas ay galing mismo sa iyong private server. Sabi ni Chairman Del Rosario, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Bumagsak ang ating stock ng 40%
Sa loob lang ng 2 oras, galit ang publiko. Kailangan mong bumaba. Dahan-dahan kong kinuha ang fountain pen sa aking bulsa. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila badala nito ang lahat ng pagod ko sa nakalipas na mga taon. Alam ko kung paano lumabas ang data na yon. Alam ko kung sino ang nagbukas ng server ko kagabi. Nakita ko siya. Nakita ko si Susie. Noong nakatayo ako sa pintuan ng aking opisina at nakita ko siyang nanginginig habang ninanakaw ang mga files, may pagkakataon akong pigilan siya. Maaari ko siyang kasuhan. Maaari ko siyang hiyain. Pero pinili kong manahimik. Pinanood ko siyang umalis dala ang mga kasinungalingang inihanda ni Leandro. Kung iyon ang tanging paraan para gumaan ang loob niya, kung iyon ang bayad para sa lahat ng sakit na idinulot ng lihim ni Cecilia. Handa akong ibigay ang lahat. Pinirmahan ko ang resignation letter nang hindi kumukurap. Simula sa oras na ito, wala na akong kinalaman sa pamamahala ng kumpanyang ito. Mahina kong sabi. Tumayo ako at hindi na lumingon pa. Iniwan ko ang aking opisina, ang aking posisyon at ang pangalang binuo ko sa loob ng 1 dekada. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Wala akong dalang payong, pero hindi ko na inintindi ang lamig. Mas malamig ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan nang biglang tumigil ang aking mundo. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko si Susie. Suot niya ang kanyang kulay abong trench coat, nakatayo sa ilalim ng isang malaking itim na piyongop. Pero hindi siya nag-iisa. Nakaakbay sa kanya si Leandro. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Leandro habang nakatingin sa akin, isang nangiti ng tagumpay. Pagkatapos, dahan-dahang inilapit ni Leandro ang kanyang mukha kay Susie at hinalikan siya sa noo. Sumikip ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay may sumaksak sa akin ng paulit-ulit. Hindi ang pagkawala ng kumpanya ang pumatay sa akin sa sandaling iyon, kundi ang makitang ang babaeng pinoprotektahan ko ng higit pa sa aking buhay ay nasa piling na ng taong sumira sa amin ni Cecilia. Tumingin sa akin si Susie. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng malakas na ulan. Nakita ko ang gulat at bahagyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya itong iniwas. Sumakay sila ni Leandro sa kotse at iniwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Napayuko ako at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Na agad namang nahugasan ng ulan. Wala na ako. Wala na ang kumpanya ko. Wala na ang dangal ko. At higit sa lahat, tuluyan nang nawala ang babaeng minahal ko sa maling paraan. 3 araw na ang nakalipas mula nang bumagsak si Apollo. Dapat ay nagdiriwang ako. Dapat ay nakahinga na ako ng maluwag dahil sa wakas, nakamit ko na ang hustisyang hinahanap ko para kay Cecilia. Pero bakit ganito? Bakit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko ay ang basang-basang anyo ni Apollo sa gitna ng ulan? Ang kanyang mga mata na hindi nagpapakita ng galit, kundi ng labis na pagmamahal at pagkadismaya. Napatingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi ko magawang humawak ng scalpel sa loob ng operating room dahil sa bigat ng aking konsensya. Susie, mahal, bakit parang malalim ang iniisip mo? Pumasok si Leandro sa aking opisina sa ospital. Ngayon, siya na ang tumatayong tagapayo ng board dahil sa tulong na ibinigay niya para pabagsakin si Apollo. Leandro, kailangan ba talagang mangyari ito? Nawala sa kanya ang lahat. Mahina kong tanong. Tumawa si Leandro. Isang tunog na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay tila gasgas sa aking pandinig. Nararapat lang yon sa kanya, Susie. At huwag kang mag-alala. Kapag naibenta na natin ang mga assets ng ospital na ito sa mga investors ko, makukuha na natin ang perang nararapat para sa pamilya mo. Nanlaki ang aking mga mata. Ibebenta? Ang sabi mo ay tutulungan mo akong ayusin ang pamamahala rito. Negosyo lang ito, Susie. Huwag kang emosyonal. Malamig niyang sagot bago lumabas ng pinto. Naiwan akong tulala. May kung anong kumurot sa aking puso.
Agad akong tumayo at nagtungo sa lumang opisina ni Apollo sa itaas na palapag ng ospital. Gusto kong kuhanin ang ilang personal na gamit ng pamilya ko na naiwan doon bago pa tuluyang makuha ng mga bagong may-ari ang lahat. Pagpasok ko sa loob, amoy na amoy ko pa rin ang presensya niya. Habang naghahalongkat ako sa mga cabinet, napansin ko ang isang bahagi ng dingding na tila may lamat. Isang maliit na kahadayero, safe, ang nakatago sa likod ng isang painting. Sinubukan ko ang iba't ibang kombinasyon. Ang birthday ko, ang birthday ni Apollo, hindi gumana. Pagkatapos, pumasok sa isip ko ang isang petsa. Ang birthday ni Cecilia, 0512. Click. Bumukas ang pinto ng vault. Inaasahan ko ang mga dokumento ng kumpanya o marahil ay pera, pero hindi. Ang tumambad sa akin ay isang tumpok ng mga resibo ng pagbabayad sa mga utang sa sugal at droga. Lahat ay nasa ilalim ng pangalan ni Cecilia. Nanghina ang aking mga tuhod. Cecilia, hindi maaari. Sa ilalim ng mga resibo, may isang lumang envelope na may bahid ng tuyong dugo. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Isang sulat na may sulat kamay ng aking kapatid. Kuya Apollo, patawad sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay ko sa iyo. Salamat dahil binayaran mo ang lahat ng utang ko kay Leandro. Pinilit niya akong gumamit uli, Apollo. Tinatakot niya ako na sasabihin niya kay Ate Susie ang lahat ng ginagawa ko kapag hindi ako sumunod sa kanya. Ayokong madismaya si ate sa akin. Mas mabuting mawala na lang ako kaysa makita niya ang dumi ng pagkatao ko. Protektahan mo si Ate Susie laban kay Leandro. Masama siyang tao. Napaupo ako sa sahig. Ang bawat salita ay parang isang saksak sa aking puso. Hindi si Apollo ang pumatay sa kanya. Si Apollo ang nagtatakip ng kanyang mga lihim para manatiling malinis ang imahe ni Cecilia sa aking mga mata. At si Leandro? Si Leandro ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Anong ginawa ko? Bulong ko sa gitna ng aking paghagulgol. Apollo, anong ginawa ko sa'yo? Niyakap ko ang sulat ni Cecilia habang ang aking luha ay bumabasa sa papel. Sa sobrang galit ko, winasak ko ang taong tanging nagmamahal sa akin ng totoo. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Lumingon ako at nakita ko si Leandro na nakatayo sa may pinto. Wala na ang mapagkunwaring kamangiti sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang isang madilim at nakakatakot na anyo. Sabi ko na nga ba, masyado kang mausi sa susi. Malamig niyang sabi habang dahan-dahang isinasara ang pinto at nilock ito. Hindi mo na dapat nakita ang mga iyan. Ngayon, kailangan nating pag-usapan kung paano kita mapapatahimik. Nanginginig ako habang nakatingin kay Leandro, ang dating kasosyo at tila kaibigan ng pamilya. Ngayon ay isang halimaw na nakatayo sa aking harapan. Leandro, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang boses habang lihim na hinahawakan ng isang metal na paperweight sa aking likuran. Ang ibig kong sabihin, Susie, hindi mo ba talaga naintindihan? Ngumisi si Leandro, isang ngiti na puno ng paghamak. Si Apollo ang sinisi mo sa kamatayan ng kapatid mo, pero ako ang nagpabaliw sa kanya sa utang. Ako ang nagtulak sa kanya para gumamit muli. Tumindig ang balahibo ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang bato na tumatama sa aking kaluluwa. At ikaw, ang tanga-tanga mong ate, ginamit mo pa ang pagmamahal mo sa kapatid mo para sirain ang negosyo ng lalaking nagpapanatili sa reputasyon ng pamilya mo. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Ngayon, mapupunta sa akin ang lahat. Ang pamilya mo ay magiging akin, at ang lahat ng ipinaglaban ni Apollo ay magiging akin. Dito na pumutok ang lahat ng aking pagpipigil, ang sakit ng pagtataksil, ang matinding pagsisisi, at ang galit na matagal nang nakabaon ay sabay-sabay na sumabog. Bitawan mo ako, sigaw ko.
At gamit ang lahat ng lakas na ibinigay sa akin ng aking mga taon ng pagiging doktor, itinapon ko ang paperweight sa kanyang ulo. Bang! Isang malakas na tunog ng metal na tumama sa bungo. Nabitawan ako ni Leandro, napahawak siya sa ulo at napasubsob sa sahig. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang noo. Hindi ako nagpalamura. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinto. Hinablot ang susi na nakakasabit sa loob at umikot para harapin siya. Wala kang karapatang hawakan ako. Sigaw ko. Pero bago pa ako makahinga, mabilis siyang bumangon at sinunggaban ang aking damit. Hindi ka aalis. Walang makakaalam ng sikreto ko, lalo na ikaw. Nagsimula ang isang desperadong paglalaban. Sinubukan kong sipain siya, pero mas malakas siya. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Nagsisimula na akong maubusan ng lakas. Nang ipitin niya ang aking leeg gamit ang isang kamay, naisip ko si Apollo, ang kanyang pag-aalala sa landslide, ang kanyang pagpayag na mawala ang lahat. Doon ko napagtanto. Ang pagpapatawad na kailangan ko ay hindi para kay Apollo, kundi para sa sarili ko. Kailangan kong mabuhay para itama ang pagkakamali ko. Sa isang desperadong galaw, ginamit ko ang aking siko para saksakin ang gilid ng kanyang tadyang. Ah! Napabitaw si Leandro. Sa pagkakataong yun tumakbo ako. Iniwan siyang nakahandusay sa sahig. Nagmamadali akong bumaba sa emergency exit. Hindi ako pumunta sa sasakyan ko. Hindi ako pumunta sa kondo ko. Alam kong hahanapin ako ni Leandro sa lahat ng pamilyar na lugar. Tumakbo ako sa gitna ng kadiliman at ulan. Walang direksyon. Dala-dala lang ang tumpok ng ebidensya na sisira sa buhay ng lahat. Ang aking mamahaling damit ay napunit at nabahiran na ng putik at kaunting dugo ni Leandro. Nanghina ang aking mga binti. Saan ako pupunta? Sino ang kakausapin ko? Ang tanging tao na handang tanggapin ako nang walang tanong. Ang tanging taong hindi ako huhusgahan ay ang taong sinubukan kong wasakin. Sa gitna ng unos, naghahanap ako ng isang numero sa aking lumang cellphone. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumatok sa pintuan ng isang maliit at madilim na apartment building na matagal ko nang hindi dinadalaw. Nang magbukas ang pinto, nakita ko si Apollo. Hindi siya nagtataka. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt. Nang makita niya ako, ang aking hitsura, ang aking mga luha, ang aking pagkabigla, hindi siya nagtanong. Tumilapon ako sa kanyang dibdib. Hinahabol ang hininga. Hindi ko masabi ang salita. Mali ako. Kailangan mo akong iligtas, Apollo. Humigpit ang yakap niya sa akin. Ang kanyang amoy, pamilyar, nakakapagpatahimik, ang nagbigay sa akin ng sandaling kapayapaan. Alam ko, Susie. Alam ko. Bulong niya. Niyakap ako ni Apollo ng mahigpit at sa wakas, bumigay na ang lahat ng aking depensa. Hindi ko na mabilang kung ilang oras kaming nanatili sa ganoong posisyon. Sa maliit at tahimik na apartment na yon na tila nagtatago sa lahat ng gulo ng mundo. Nang humupa ang aking pag-iyak, dahan-dahan siyang lumayo para makita ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit. Puno ito ng matinding pag-aalala at sa aking pagtataka, pag-unawa. Susie, anong nangyari? Kalmado niyang tanong habang marahan niyang pinupunasan ng putik at dugo sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling yon, wala na akong tinago. Inabot ko sa kanya ang mga dokumento mula sa kaha de yero. Basahin mo ito, Apollo. Basahin mo. Pabulong kong sabi. Habang binabasa niya ang liham ni Cecilia, nakita ko kung paanong ang bawat linya ay dahan-dahang kumukuha ng kulay sa kanyang mukha. Nang matapos niya, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin dati? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Bakit pinayagan mo akong maniwala na ikaw ang masama? Bakit mo hinayaan akong sirain ang lahat? Huminga ng malalim si Apollo. Dahil si Cecilia iyon, Susie.
Ang alaala ng kapatid mo ay kasing linis ng iyong pag-asa. Hindi ko kayang hayaang sirain ni Leandro o kahit sino pa ang imahe niya sa mata mo. At ikaw, tanong ko, humihikbi. Ang pag-resign mo sa kumpanya? Ang pagpayag mo sa lahat ng aking ginawa? Bakit hindi mo ipinaglaban ang sarili mo? Inilapag niya ang mga papel at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay matatag at mainit. Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa kumpanya. Mas mahalaga ang kapayapaan ng loob mo kaysa sa aking dangal. Kahit akala mo ay kinamumuhuyan mo ako, umaasa pa rin ako na isang araw, makikita mo ang totoo kong intensyon. Sa isang iglap, ang lahat ng aking narinig, lahat ng aking nakita, ay tila nag-iba ng kahulugan. Ang bawat pagsubok niya sa akin ay pagprotekta pala. Ang bawat pagdurusa niya ay sakripisyo pala. Ako ang masama, Apollo. Ako ang tunay na kaaway mo. Bulong ko, habang tumutulo ang luha sa aming magkabilang kamay. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Tinignan niya ako ng matalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na matagal ko nang hindi napapansin. Wala kang kailangang bayaran, Susie. Ang kailangan ko lang ay ang pagtanggap mo. Ang pagtanggap na nagkamali tayo pareho. Nagkamali ako sa pagtatago at nagkamali ka sa paghusga. Dahan-dahan siyang lumapit. Nararamdaman ko ang bawat pulso ng kanyang puso na tumutugma sa akin. Mahal kita, Susie. Hindi ko kayang mawala ka dahil lang sa isang maling akala. Hindi na ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay ang isara ang distansya sa pagitan namin. Ang aming mga labi ay nagtagpo, hindi sa galit, hindi sa pagmamadali, kundi sa isang matamis, mabagal na halik na puno ng pagpapatawad at pangako. Nang humiwalay kami, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Leandro, kailangan nating harapin ang lalaking yon. Ngayon, wala na siyang hawak sa atin. Paano? Tanong ko. May mga kaibigan akong hindi ko tinawagan mula nang umalis ako sa kumpanya. Gagamitin natin ang mga ebidensya mo para durugin siya sa harap ng lahat. Kailangan nating makarating sa media bago pa siya kumilos. Naramdaman kong muling nanumbalik ang aking lakas. Ngayon, hindi na ako nag-iisa sa pakikipaglaban. Gawin natin ito, Apollo. Sagot ko, ang aking boses ay puno na ng pag-asa. Ibabalik natin ang lahat sa tamang lugar. Nagtungo kami sa aking silid para magpalit. Kinuha ko ang aking lumang scrub suit. Malinis, simple, at walang bahid ng yaman o kasinungalingan. Paglabas namin para humarap sa mundo, may isa pang tawag ang tumunog sa cellphone ni Apollo. Sir, mabilis, si Leandro. Nag-set up siya ng emergency press conference sa City Hall. Sinisisi niya ang lahat sa isang baliw na doktor na nagtatago sa ospital. Sinasabi niya na, ikaw ang nagbigay sa kanya ng access para sirain ang kumpanya. Hinahanap na siya ng mga pulis. Tumingin si Apollo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang. Hindi pa huli ang lahat, Susie. Kung siya ang gusto ng atensyon ng media, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking show ng buhay niya. Ang City Hall ay puno ng mga reporter, kamera, at ingay. Si Leandro, nakasuot ng mamahaling suit, ay nakatayo sa podium, naglalaro bilang biktima ng isang delusional doctor. Kinumpirma ko po, sigaw ni Leandro sa mikropono, na ang dating CEO na si Apollo Menz ang nagbigay sa akin ng access para sa isang lihim na investigation na sinasabi niyang gagawin niya. Pero ang totoo, sinubukan niyang ibagsak ang sarili niyang kumpanya. At si Dr. Susie Suarez na nawawala ay sangkot sa pagnanakaw ng sensitibong impormasyon. Nagsimulang maghagis ng mga tanong ang mga reporter. Mukhang perpekto ang plano ni Leandro. Bigla, huminto ang ingay. Narinig namin ang malakas na yabag ng mga sapatos sa hagdanan patungo sa podium. Si Apollo ang unang pumasok, hindi suot ang mamahaling barong, kundi ang kanyang simpleng puting scrubs
na kinailangan niyang isuot na tila ba galing siya sa isang emergency. Sa tabi niya, ako, si Susie Suarez, suot din ang aking simpleng uniforme, pero ang mga mata ko ay may dalang apoy na hindi kayang tapatan ng sinuman. Leandro, ang boses ni Apollo ay hindi sumisigaw, ngunit mas malakas pa sa anumang megaphone. Hindi ka nag-iisa sa entablado. Nagulat si Leandro, halos mahulog ang hawak niyang baso ng tubig. Apollo, anong ginagawa mo rito? Ikaw ay isang fugitive. Ako? Fugitive? Lumapit si Apollo sa podium dahan-dahan. Hindi. Ako ang taong nagbabayad ng utang mo. At ngayon, Susie at ako ang magbabayad ng utang mo sa batas. Inilabas ni Apollo ang isang maliit na recorder. Simulan natin sa recording na ito, Leandro. Ang pag-amin mo sa akin noong linggo bago mangyari ang landslide, kung paano mo inutusan si Cecilia na magpanggap na nagbabalik loob para lang makakuha ng pera mula sa akin. Itinaas ni Leandro ang boses. Desperado. Fake iyan. Manipulasyon iyan. Dito na ako humakbang. Lumapit ako sa kabilang mikropono. Hindi peke ang luha ko noong kinuha mo ang mga ebidensya mula sa akin kagabi. Leandro, hindi peke ang takot ko noong tinangka mo akong saktan. Sabi ko, habang inilalabas ang mga kopya ng liham ni Cecilia at ang mga resibo ng utang na inilabas sa kaha de yero. Ito ang katotohanan. Hindi si Apollo ang salarin. Siya ang nagbayad para protektahan ang alaala ko sa kapatid. Pagkatapos kong magsalita, inilabas ko ang isang bagay pa. Isang USB drive. At ito, sabi ko, itinuturo ang isang malaking TV screen sa likod namin. Ang pruweba na ikaw, Leandro, ang nag-hack ng server ni Apollo at ikaw ang nag-leak ng mga impormasyon para ibagsak ang kumpanya. Ang lahat ng ito ay nakabackup sa network ng pulisya na tinawagan ko habang nasa sasakyan tayo o papunta rito. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis. Diretso silang nagtungo kay Leandro. Hindi na nagbigay ng anumang pahayag si Leandro. Tanging pag-iyak na puno ng pagkasuklam ang lumabas sa kanyang bibig habang kinakaladkad siya palabas. Nang mawala si Leandro, ang buong press conference ay tila nagbago ng tono. Mula sa pag-atake, naging paghanga ang mga tanong sa amin. Mr. Menz, Dr. Suarez, paano niyo na ibalik ang kumpanya? Ngumiti si Apollo, ang una kong nakitang tunay na ngiti mula nang bumagsak siya. Inabot niya ang aking kamay at hinawakan niya ito ng mahigpit, ipinapakita sa lahat ng tao na wala na kaming pagdududa sa isa't isa. Hindi na namin ibabalik ang kumpanya, sabi ni Apilo, habang hinimas ang aking palad. Ang kumpanya ay hindi na ang pinakaimportante sa amin. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa at ang aming hinaharap. Binalingan niya ako at sa harap ng lahat, sa gitna ng liwanag ng kamera at sigawan ng mga tao, lumuhod siya. Hindi sa paghingi ng awa, kundi sa paghingi ng pag-ibig. Susie Suarez, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ibinigay ko na sa iyo ang aking dangal, ang aking kumpanya, at ang aking buhay. Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong kamay bilang aking asawa. Hindi na tayo maghihiwalay sa negosyo man o sa buhay. Hindi na ako nakaramdam ng kaba. Ang nakita ko lang ay ang lalaking nagtiis ng lahat para sa akin. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang tawag ng aking mga kasamahan mula sa likod. Doktora, ang kasal ninyo. Kailangan na ninyong pumunta sa simbahan. Nagtatakbo kami ni Apollo papunta sa simbahan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking kamay. Ang lahat ng stress at pag-aalala sa nakaraang linggo ay biglang napalitan ng isang matinding kagalakan. Nakaayos na ang lahat. Ang orihinal na simbahan na pinili namin, ang mga bulaklak, at ang lahat ng aming mga kaibigan at pamilya. Lahat ay naghihintay. Mabuti na lang at naabutan pa natin. Hingal ni Apollo habang iniaayos niya ang aking belo.
Ngumiti ako sa kanya. Walang makakapigil sa amin ngayon, mahal ko, kahit si kamatayan pa. Pumasok ako sa simbahan. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagpapasalamat. Tinitigan ko ang mukha ni Apollo sa altar. Ang lalaking minahal ko, kinamuhian, at ngayon, ang taong pinakaimportante sa aking buhay. Si Cecilia, kahit wala na siya, ay naramdaman kong naroon. Masayang pinapanood ang kanyang ate na sa wakas ay nakahanap ng tunay na pag-ibig. Nagsimula na ang seremonya na puno ng mga dasal at panunumpa ang hangin. Nang dumating ang sandali ng aming pag-iibigan, ang aming mga salita ay tumago sa puso ng bawat nakikinig. Apollo Menz, tatanggapin mo ba si Dr. Susie Suarez bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Susie Suarez, tatanggapin mo ba si Apollo Menz bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Nang magpalitan na kami ng singsing, tila huminto ang oras. Ang halik na ibinigay niya sa akin ay hindi na nagtatago ng anumang lihim. Ito ay isang pangako ng katapatan at pagmamahalan. Maari mo nang halikan ang nobya mo, Mr. Menz. Nagsimulang pumalakpak ang lahat. Lumabas kami sa simbahan, masayang naglalakad sa gitna ng mga bulaklak na inihagis ng aming mga bisita. Habang naglalakad kami patungo sa kotse na maghahatid sa amin sa reception, biglang may isang matinis na busina ang narinig mula sa isang kanto. Ay Diyos ko, isang aksidente! Sigaw ng isang tao. Nakita ko ang isang sasakyan na sumalpok sa isang poste ng ilaw. May mga duguan sa loob. Bilang isang doktor, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Apollo, kailangan kong tumulong. Hindi na ako nag-abalang magpalit. Agad akong tumakbo patungo sa pinsala. Susie, ang wedding dress mo! Sigaw ni Apollo pero hindi ko na siya narinig. Nakarating ako sa eksena. Isang babae ang walang malay at may matalim na piraso ng metal na nakasabit sa kanyang tagiliran. Kailangan ko itong tanggalin agad. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ko ang aking mga gamit pang emergency na laging dala ko at sinimulan ang paglilinis ng sugat. Kailangan nating huminto ng pagdurugo. Kailangan ng pressure. Sigaw ko sa mga tao. Dahan-dahan, gamit ang aking marangyang wedding gown bilang panlinis at panali, sinubukan kong isara ang sugat. Nang matapos ako at nang dumating ang mga ambulansya, napatingin ako sa sarili ko. Ang puting satin ng aking wedding dress ay halos hindi na makilala. Ito ay kulay pula na ngayon, basa sa dugo ng isang estranghero. Nang huminga ako ng malalim, nakita ko si Apollo. Nakatayo siya sa tabi ng kotse, pinapanood ang lahat. Alam kong naghihintay siya, pero sa pagkakataong ito, wala siyang anumang pagdududa sa aking ginawa. Nang lumapit ako sa kanya, inabot ko ang aking kamay, ang duguan kong kamay, at hinawakan niya ito. Wala kang pakialam sa damit, hindi ba? Tanong ko, nag-aalangan. Wala akong pakialam sa damit, o sa kumpanya, o sa kahit anong bagay na wala kang kinalaman. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagmamahal. Ikaw ang buhay ko, Susie. Ang pagiging doktor mo, ang pagiging mabuti mo, iyon ang minahal ko sa iyo noong una pa man. Kahit na sinubukan mong sirain ako. Binuhat niya ako, hindi alintana, ang dugong kumakalat sa aking damit. Dinala niya ako sa reception, kung saan naghihintay ang lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko na naramdaman ang kahihiyan. Tanging pagmamahal na ang nararamdaman ko. Simulan na natin ang reception, sabi ni Apollo sa mga bisita habang nakatitig sa akin. Hayaan ninyo akong ipakilala sa inyo ang aking asawa. Ang doktor na nagligtas ng buhay kahit pa sa gitna ng aming kasal. Habang naglalakad kami papasok, ang lahat ay tumayo at pumalakpak. Hindi dahil sa wedding gown, kundi dahil sa babaeng nakasuot nito. Huminga ako ng malalim. Pinagsama ang lahat ng sakit, pag-aalinlangan at pagmamahal. Ang nakaraan ay nananatili sa nakaraan. Pagtatapos ko,
Nakangiti habang nakatingin kay Apollo. Ang bawat sugat ay nagbigay daan para makita namin ang kapalaran na para sa amin. Ang pagpapatawad ay nagbukas ng pinto para sa isang walang hanggang pag-iibigan at isang matagumpay na partnership sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa wakas, wala na akong naramdaman kundi ang mainit na pag-iisa sa tabi ng aking asawa.